Where are we going, Kuya? We are going to Filipino? Good morning, Filipino. Filipino? Excited na kaming pupunta ng Foodland. Unang pagkakataon nila itong pumunta doon sa shop na yun. Si Philip at Alex. Nagkataon lang ito. Ano, Kuya Alex? Kaya si Philip dala-dala niya yung bag, lalagyanan ko. Akala mo kung marami ang bibilhin eh. Heto na pala yung aking bagong hairstyle. Ginamit ko pala yung color pink dahil naubusan na ako ng blue, yellow at saka red. Kaya no choice. Aking hairstyle pambata pero yung aking mukha matanda. Nakakahiya sa madlang people. Nag-pray siya kasi akala niya kakain kami. We are going to Philippines, Kuya? I don't know. You don't know? What about you, Philip? We are going in Philippines. Tiras? Ano? Oh my God, how I wish na makauwi tayo ng Pilipinas for vacation but we don't have enough money. It might be after 20 years. Ang tagal nun. Siguro ang ticket nun more than 1 million na. Huwag na nga lang umuwi. No, Alex ko? Philip? Nag-aantay pa kami sa aming driver. Tapon pa ng mga pako. Nandito na po kami sa Foodland. Yan na po ang Foodland. So, bibili kami ng malagkit lang pala. Kasi may gagawin ako sa Christmas. Nakabalik na din sa wakas. Let's go here. Ka? Where? Here? You can go. There's steps as well, Kuya, but it's okay. Go, Kuya, go. Go. Go down. Madali lang naman puntahan ito kung may sasakyan. Kung mag-bus, edi good luck 1 hour. Welcome to Foodland. Di ba? Ang daming namimili. Thank you, Lord. Anong meron dito? Diyos ko, naamoy ko yung amoy ng Indian. Coconut. Nawala man yung malagkit, oy. Parang mali ata tong destination ko eh. Yeah, Kuya? No. I found now instant pancit canton. That one, Kuya. Yan hinahanap ko. Two? No, make it 5. Okay. Here, Kuya. Tuto. Ras. Hala. Binago pala nila yung packaging. Let's try spicy too. And Ano? Just 5, Kuya. 5. Love it. Naalala pala ni Alex ang pancit canton. 5? No, that is more than 5, Kuya Alice ko. Murag kurik. Ang dalawa, oh. Estachilo. At saka ito pala, kukunin ko malagkit. Pero wala man sila nung powder. Magkano ba to? Foodland. Malagkit. 1 kg nga lang. 2 ang kukunin ko nito. Kasi gagawa ako ng biko. Yung mugo pala. Ito ang hinahanap ko, lemongrass. Kasi magluluto ako ng yung belly. Magkano kaya ito? Mahal man siguro ito. At saka itong pang shumay. Diyos ko, mahal pala itong hinayupak na to. 3 euro. Ba yan? At saka itong spring rolls. Okay na ata itong isa, uy. Sobrang mahal naman. Sabi ko nga sa inyo eh. Magkano? 350. My gosh. Kuha na rin ako nitong pancit canton. Ano? Ni, Kuya. Ito, pancit canton ng... Mommy, please, I want to have food. Dobre. Pancit canton. Parang ito lang ata yung naalala ko sa Pilipinas eh. Wala masyadong Filipino food dito. Mostly naman kasi dito pang mix. Ay nako. Malagkit lang pala yung pinunta ko dito eh. Ang dami nilang rice pala, oh. Glutinous rice powder, nasaan ka? Wala man sila dito. Ang dami nilang noodles dito, pero hindi ko alam kung paano ito. Baka kasi yung iba lata ba, miswa.
Mommy, come on. Agoy, Diyos ko, hinahanap ni Kuya Alex yung soya sauce. Puts kay. Gidi soya sauce. No. We got it in Tesco. Hey, look at this. Oh gosh, how much is that? Is it expensive? Yeah, 270. Same price. Why is this? May saluyot din sila, oh. Pero ang mahal naman, 1.80. Just go round off, nagiging 2 euros na. Ay, wag na lang ito, eh. Masyado mang mahal. Mommy, what is this? Gigi. Give. Nakabili ako ng buchi. Ewan ko kung anong nasa loob nito. Is it nice, kuya? Ano, buchi? Ano? First time nilang kumain yan. Ni dobre. It's double. Akala ko obi ang sa loob. Hindi pa. Cheese. Nakarating na po kami dito sa bahay. Tapos, grocery haul ko lang tong nabili ko doon sa Foodland. Ang nabayaran ko pala sa Foodland is 44 euro 0.09 cents. Ito lang. Kunti lang yung nabili ko. Ang binili ko pala doon, 2 pansit canton. Ginawa ko na lang itong 2. Wala kasi ito sa Kaufland at Tesco. Then, itong malagkit, ginawa kong 3. 2 euro and 90 cents. 1 kg each ito. Hanggang next year, 2026. Then, bumili na rin ako ng spring roll. Ikakat ko lang ito. Then, lemongrass. Itong pang shumay. 1 ton. 2. Medyo mahal din. Makakagam ang presyo. Then, Vitamilk. Namiss ko to eh. Then, the rest, pansit canton. Ito, may bago sila o packaging. 2 chili mansi. Tapos, isang chili. Tapos, 5 ang normal na pansit canton. Yan lang ang nabili ko. 44 euros na yan. At saka yung kasali pala yung buchi. At saka itong mugo-mugo nila, 2. Diyos ko, nagulat ako sa aking nabayaran. Ito, oh. Yan, matindi, no? Ang presyo. Nag-isip ako na hindi na ako bibili sa susunod. Baka sa susunod nito, ang 44 magiging 100 na. Palibhasa kasi si Kuya Alex naglagay ng maraming pansit canton pero hindi naman to kamahalan. Ang mahal nito is itong malagkit. Yun lang. Pasensya na kayo, hindi ko natapos yung aking vlog kahapon. So, it's time to cook sa favorite namin. Itong kapusnitsa. Alam nyo na to eh. Ito yung every time na mag-Christmas dito sa Slovakia, ito yung niluluto ko. Na-request ni Alex. At saka usually, ito din talaga ang handa namin. Wala kaming ibang handa. Ito lang. Ipakita ko na to sa inyo last year. Pero since na dumating ako dito, yan talaga ang aming handa every Christmas. Masaya ako kapag Christmas na dahil makakain na ako ulit nito. Pero pangit naman din kung kahit na walang occasion kakain ito. Ham kasi ito eh. Mahal pa naman to. Pagkano ito? Oh? Ay ano pala? 5 euros ang ganito kalaki. Sad to say lang na 5 years na akong dito sa Slovakia. Hindi talaga ako nakabakasyon sa Pilipinas. So sa tuwing Pasko, nakakalungkot. Katulad ngayong taon na ito. 2 kaibigan kong Filipina nandito sa Slovakia. Sa Pilipinas sila ngayon nakapagbakasyon. Samantalang ako, nandito pa rin ako. Marami kasi silang budget para sa ticket. Ako, waliw. Kaya hanggang sana all na lang ako nito. Siguro after how many years pa. Pero hindi kasi namin priority yan eh. Sa sobrang mahal pa naman ng ticket. Then kung ang ticket namin dito, Diyos ko, parang 2 sahuran ko na yun. Na lang, 2 buwan ng aking sahod bago makabili ng ticket. Diyos ko, wag na. Mami! Crossing. Ano? What is that? Crossing dyan. Pinakita ni Philip yung sapin ko sa lamisa. Tigaan ko lang to para matanggal itong
sour. Maasim to eh. Para sa atin, yung tinatawag na atsara. Ay, ito cabbage lang. Masyado pala itong malamig. Malamang, galing sa fridge. Dito, pinipilit ko na lang kalimutan na. Hindi na din ako umaasa na kapag vacation siguro, one day, huwag nang unahin yan. Uy, ano, ang importante buhay. Niisip ko lang sa Pilipinas, tinitingin sa Facebook. Ito na pot ang gagamitin ko. Sana maabutan ito ng 1 week. Noong first year ko dito, umaabot pa siya ng mahigit na 1 linggo. Ngayon, hindi na. Nagustuhan din ito ni Alex. Isarap ko lang muna yan. Nakikita ninyo yung laman loob. Yun nga eh. Yan, iba na ang ihip ng mundo ba? Gustuhan niya ito. Tapos panay hinahanap ko ng Alex. Tapos nitsa daw. Malaking tulong to sa akin, oh. Pamiga ng kapos nitsa. Mas maigi kasi ito gamitin dahil parang damit lang to eh. Hindi ko din maiwasan mainggit sa kapitbahay at sa mga kaibigan ko na makapagbakasyon sila. Tao lang po, may puso't damdamin na marunong mainggit. No choice eh. Bahala na. Ang importante, may mansion naman kami. Sana all. Ganyan talaga ang katotohanan. Tanggapin na lang daw. Ito na po yung mga ingredients ng kapos nitsa. Sour cabbage, paminta, dahon. Gagamit ako ng butter at fat galing sa chicken skin. Malamang asin. Then, gamitin ko ng cubes. Then, ito yung tinatawag na pang sabaw. Oh. Anong pangalan ng spices nito? Nakalimutan ko. Insert ko na lang buong paminta para lilipad na tayo. Ham, sausage, dried mushroom, garlic. Gamitan ko lang ng konting butter. Nagmamadali na ako dahil wala na pala akong oras. 7 na. So, kailangan ko bang matapos. Matagal pa naman ito. Dapat 1 oras. Makakain kami nito alas 12 o alauna. Gisa ko lang naman ang onion. Anyway, dapat ang gagamitin nito nung taba ng pork. Hindi ako napabili ng taba ng pork. Dahil itong taba ko na lang sa gilid ang nilagay ko dito, charis lang. At saka hindi ko naman ginagamit yun. Tuwing Pasko pala dito sa Slovakia, hindi mawawala sa amin ang salmon. Dahil ito lang ang isa sa pinaka-favorite ko. Isda. Request ng taga Jensen. 4 na piraso to. Anyway, 6 to. Kinain ko na yung 2. Wala pang Pasko. Malapit na maubos. Luto ko lang dito sa kawali. Pero hindi ko lalagyan ng mantika. Kukunin ko na lang sa skin. Basta yung background ko, hayaan nyo na yan. Pakuluyan ko lang ito. Pero dito ako na-excited sa salmon. Hindi naman kumakain si Philip at saka Alex nito. Kaya, good for me. So, ginawa ko ang salmon teriyaki. Kasi kung lalagyan ko pa ng oil ito, iba ang salmon fatty, mas nakakaumay kainin. Yan po ang aking salmon teriyaki. Itong sauce na ginamit ko sa pangbabad. Naka-overnight yan eh. Lalagay ko yan dyan mamaya. Ito po yung aking salmon teriyaki. Sobrang sarap. Titikman ko to. Sobrang sarap. Tama lang yung timpla. Philip, who do this? Me. You? Ka? Oh, veľmi dobre, Philip ko. Ďakujem. Siya pala ang naglagay nito. Di ba sabi ko sa inyo kanina, maglagay ako nito sa gitna ng table namin. Pati ito siya pala ang naglagay. Uy, ang bait naman tong batang to. Alam talaga niya na ito sa gitna ng table namin. Ganyan kasi yung setup ko last year din. Kaya nilagay din niya. Hindi na siya nag-antay sa akin. Habang nagluluto ako, ayusin ko lang yung table dahil maraming nakakalat dito. Hindi man to inayos ni Philip. Diyos ko, ang aking pitsil, nilagay pala nila dito. So kailangan magiging double time ang aking oras dito. Dahil yung aking tupiin sa room, kanda to takpa. Kahapon, hindi ako nakapag-fold. Busy ako. Aside sa Christmas dessert, gumawa din ako ng Christmas
cake. Set up ko lang ito, saglit lang. Mamayang gabi pa pala yung Christmas party doon ginabyanan. May exchange gift as usual, mga bata lang, hindi kami kasali. Dahil mga gurang na daw kami. Ano lang, wala kaming bisita, kami lang naman, 4. Hindi naman ito katulad sa atin eh. Pwede mag-invite ng kapitbahay, dito wala naman. Mamaya ito, itago ko na naman ito ulit dahil mag-melt ang mga chocolate nito. Kung maglagay kami ng fire doon, dapat pala sa gitna ito. Ayan, di ba? Social. Dapat naman din na ayusin ang table. Nakakahiya naman kay Papa Jesus. Birthday pa naman niya, tapos hindi naka-prepare, di ba? Sinabi ko sa inyo, every time mag-vlog ako tuwing December, dito ang pinaka-importante talaga, Pasko talaga yun. Mainly dito sa Slovakia, Roman Catholic. Kaya, Pasko yung pinaka-importante at pinaka-bongga para sa kanila. Lahat ng tao dito, nagpe-prepare. Usually sa kanila, may mga sweets. Ayan, may pakita ako sa inyo. Tulad nito, nagbigay kami ng sweets galing kay Bianan. Ito yung mga nagawa ko. Bigyan niya kami ng sweets na ito. Ang binigay niya. Yung iba, tinago ko na. Dahil marami naman yung nakadisplay dyan. Hanggang New Year na yan. Sana maubos na yan. More on sweets na kami. May table mat din ako dito. Ngayon ko lang gamitin. Sa tuwing may okasyon lang. Ayun nga, natamad na. Kaya saka na ako maglagay nito kapag may ganitong okasyon. Anyway, nagtatanong pala yung isa sa kaibigan kong Slovak. Ano daw ang prefer ko sa tuwing Christmas? Dito sa Slovakia or sa Pilipinas? Philippines! Kahit na poor country kami, masaya. Dahil ang mga tao sa Pilipinas, hindi lang family ang tinuturing namin, kundi lahat ng tao sa village. Tapos halos every kapitbahay, babatiin mong Merry Christmas, tapos makikita mo talaga yung ngiti ng bawat Filipino, no? Yan ang nakakamiss na hindi ko naranasan dito. May greetings nga, pamilya lang din. Boring, nakakasawa na yung mga mukha nilang hindi halos mag-smile, nakasimangot lahat. Bored din ako dahil hindi naman nila ako kinakausap, hindi naman marunong silang mag-English, hindi din ako marunong mag-Slovak, di patas kaming lahat doon. Kaya mas prefer ko sanang magstay lang dito sa bahay at mag-sing along. Walang katulad talaga yung Pasko sa Pilipinas, sa totoo lang. Matagal na po akong lumayo ng Pilipinas. Sabi ko talaga na iba talaga tayong mga Filipino. Sa ngiti pa lang natin, mawala na yung ating problema, happy na tayo. Sa ibang bansa, dito, Diyos ko, wala kang makikita. May mag-smile man sa'yo, yung mga kakilala mo lang, mga pamilya lang, ano ba yan? Parang namatayan na ng pusa. Pero no choice ako eh. I-prepare ko na pala yung aking gown para mamayang gabi. Akala mo kung may gown, hindi ako nakabili ng damit. Hayaan mo na, may damit naman akong susuotin. Marami naman ako ditong medyo red. Or pwede naman itong green siguro. May green ako, may red. Ano ba itong mga background namin? Uy. Ito siguro na damit yung susuotin ko mamaya. Pang pa-sexy. Hindi na to open. Yung ilong ko lang naka-open. Joke lang. Simple lang. Ang importante, may masuot. Tapos wala naman akong pupuntahang disco. Buti sana kung mag-disco-disco party. Wala naman. Mag-exchange gift lang. Tapos sila lang ang na-enjoy. Magtsikahan lang sila. Samantalang ako, iniwan, sinaktan nila ako. At parang may galit sila sa akin. Ayaw nila akong kausapin eh. Ito lang po yung handa namin sa Pasko. Kapusnitsa. Typical food ng Slovakian. Aha, this is all for you. No, that's for Billy. Philip, ito ba yung Philip ko? Iyan na. Then, Kuya Alex. Ano to, Pugumi? May gift ko pala ang natanggap. Alam ko na kung ano to. Ukas? Ukas, Philip. Hulo! Wow! Many to, wow! Woo! Ano, that is for you, Kuya. Wow, tuwang-tuwa silang dalawa, oh. Wow. Ukas, Kuya. Aha, peke ni. Anday, Kuya. Kanina pa sila nag-antay, eh. Yun ang inantay nila. Ang laruan. Oy, Ukas. Philip ko, estiras. Philip ko, estiras. Philip ko, este. Tam.
Philip ko tam este. Yeah. What is it? Hindi niya binuksan dahil damit yan lang kasi niya hindi laruan eh. What is it? Ukas? Oh. Aha. Oh my God. Anday, Kuya Alex? It's funny. No? Pili sinalupa. Kuya Alex ko, do you like it? Totoo, Kuya Alex ko? Ano? Ano? Ah? No, frigid ko. No mo. Naghahanap pa siya. No mo ka. Tato! Ah. Oh my God! Gusto na niyang buksan eh. Philip ko? Wow! Open ko na rin ito sa akin. Ay! Ay! Binili talaga niya oh. Jaco yung daddy. Tuto yan. Tommy? Nee, maar hè. Met papa doet dus. Is it... Zeg je pomagent? Als ik But what if daddy doesn't fit for me? Right. Oh my gosh! Naku, He's parang trying maliit to ako hide. kasi small. Medium naman Oh my ako. God, Lucky! But I am medium, daddy. Me is small. Ah, pwede pala i-change. Ito yung inaantay ko. Collagen. Tuto yung 60,000 NG. Ay, Tuto! Really? Tuto, Tuto na no! Tuto yung peptides, daddy. Wat had je ordered? Ah, Ay, Tuto! Ja, doet het ook. mas gusto kasi yung una-una eh kasi may parang pang joints ba. As usual, ganito lang kasimple yung Pasko namin dito sa Slovakia at nagpapasalamat din ako dahil may natanggap akong regalo na hindi ko inaasahan yun. Akala ko kasi wala na ako matatanggap galing kay Vladimir pero alam ko naman talaga na bibigyan niya ako dahil tinanong niya ako doon sa collagen kasi alam naman niya na yun ang iniinom ko at yun lang din naman ang hinihingi ko sa kanya. Wala nang iba dahil magastos na. Ayaw ko na ding mapabili ng mga regalo tapos magbigay lang din ako sa kanya. Exchange na lang kami so beta na yun lang. Tapos sabi ko sa kanya, ito lang gusto ko. Pang pa beauty. Akala mo kung may beauty eh. Saan? Dito. Aalis pala kami. Dahil may exchange gift si Philip at Alex doon kinabyanan. Kaya iligpit ko lang tong kalat ko kanina. Nagpicture taking lang kami. Sinara ko na yung pintuan dahil may music. Alam niyo naman sa larangan ng YouTube. Ibalik ko lang ito sa lalagyanan. Siguro maya-maya aalis na kami. Ang pangit ng ilaw namin, no? Ang bilis kong tumaba. Wala lang akong trabaho ng ilang days. Ang mukha ko, mabilog na naman ulit. Pero ito talagang aking hairstyle, ang pinakamaganda sa lahat. Bukas. Jaco yun. Pupunta na po kami doon, kinabyanan. Nagmamadali si Philip at saka si Alex dahil alam nilang may matatanggap silang laruan. Hala, ang lamig. Parang nasa fridge na kami nito. Huh. Mag-exchange gift lang naman sila. Kada Philip ko. Uy, no. Pasensyahan nyo na, madilim. Philip. Chico. Parang baka labayon tagbatuan eh. A few moments later. Nandito na po kami sa bahay, be. Ukas, kuya. Ito po yung natanggap ni Alex. Baby, ukas, mami. Tuto. Ah, tuto, yeah. Hot Wheels. Hot Wheels! Wow. And this is a new version. Dobre. Bigfoot. Big. And a Alex! Kay Felix, pareho sila kay Kuya Alex, oh. Dito na Rocky, Tuto si Mo. Ukas? Rocky. And then, Philip ko, same like Kuya Nieva din, no? Velmi dobre. Hot Wheels. Mamahalin pa naman na brand yan. 3 plus? Be, Ukas. Wow, you will build it, Kuya? By yourself? No? Okay. Try it. Got this. Tam? Tato, asin mo tayo toy ko. Ayun, humingi siya ng tulong. Wow, Bigfoot. Ukas. At may natanggap din akong regalo galing kay Bianan. Tapos may poem pang nakalagay dito sa sobre, oh. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ito. Hulaan ninyo kung anong laman yan sa loob. Sobre to eh. Alam na this.
ito yung inaasam ko at inaantay ko every Christmas. O, makikita nyo na yan ang number. Kaso lang baliktad. Kayo na ang humusga kung ano yung nasa loob. Basta ako, masaya ako dahil nakatanggap ako nitong sobre. Last year, binigay yun through bank account. Ngayon, nasa sobre na. Nakakatuwa lang, no? Nag-effort pa talaga sila Vietnam. Ganon sila ka-generous. Tapos, 7 ang anak nila. Kami is 6. Yung mga asawa ng kanilang anak. 6 kami kasi yung isa hindi pa kasal. O, di ba? Matindi. 700 plus 600. 700 plus 600. 1,300 lahat. Hindi ako makapaniwala na ganito ang ibibigay ni Bianan sa amin. Malaking tulong na rin din ito sa akin eh. Thank you Lord sa blessings.